Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. For today video, ito at ipapakita natin itong mga bahay ng ating mga kababayan na Pilipino dito na naninirahan dito sa Saudi Arabia. At ayan mga kababayan natin, tingnan ninyo. Kawawa. Di naman sila kawawa, talagang ganyan ang buhay. At ito, ayan yung mga bahay nila, mga cabin. No? Parang doon sa Riyadh ng bahay namin. Ganyan ang bahay namin, mga ibang lahi din mga kasama namin at ilang kami mga Pinoy. Ayan, mga Bangladesh yan, mayroon din na halo-halong Nepali, Indian. Ayan. At ito, papakita ko lang sa inyo yung buhay-buhay namin dito sa Saudi Arabia. Ayan, at tara pasok tayo, ipapakita natin yung bahay na ito. Ito si Kabayan. Tingnan nyo yung bahay-bahay nila. Ayan, ganyan din ang bahay namin. At yung mga nandito sa Saudi Arabia, siguro relate kayo. Ayan, may mga privacy din sila. Alam na this, di ba? At ayan, pati dyan sa loob, nagsasampay na rin sila. At kanilang mga lutuan, pagkainan. Ayan, pati yung lutuan nila dyan din sa loob. Napakarami mga sampayan. At yung kanilang table, nandyan na rin. Mga rice cooker. At dyan na rin silang kumakain. Gaya ng pagluluto nila ng kanin. Parang ako, relate ako dito sa kanilang buhay. Ganito rin ang accommodation namin doon. Dalawa lang kami mga Pilipino. Yung iba nagsialisan na. At kuminsan, bahay na, kusina na. Ayan, dyan sila nagluluto. At ito si Kabayan. Kumusta Kabayan? Ayos lang. Ano yung buhay-buhay natin dyan? Baka mag-share ka naman para sa mga kababayan natin dyan. Mahihain ako. At tataray, papakita ko dito yung kanilang lutuan. Ayan, nakita niyo itong room nila. Ayan, baba tayo. Dito, ayan, meron silang lutuan dito. Nagluluto si Kabayan, ayan. At dito sila kumakain. Ayan, napaka-presko, tignan ninyo. At dito rin maluwag din pala dito. At may bahay din doon. Ito'y dating esteraha. At ginawa nilang bahay at nilagyan ng cabin. At heto si Kabayan, nagluluto po. Pag uwi niya, luto pa rin. Kaya dito sa abroad, kailangan na ano man tawag dito, matyaga ka, matiisin. At kailangan marunong ka rin dumiskarte sa buhay mo, magluto. Dahil dito sa abroad, kung di ka marunong magluto, kawawa ka. Ayun, ano niluluto ni Kabayan? Ano yan? Itlog lang yung Kabayan. Itlog lang na mayroong kamatis, sarsyado. Diba? Ayan ang buhay-buhay natin. Kahit anong ulam lang, itlog, sardinas, at pagdating ng sahuran, ayun, doon lang tayo kakain at lalabas. Mga noodles, ayan. Nakakaraos lang. Nakakaraos lang. Taga saan ka Kabayan? Shout out sa taga Nubaliches dyan. Nubaliches. Ayan, shout out sa family ni brother. Anong pangalan mo? Ryan. Ryan, ayan. Ryan. Nahihiya siya. At shout out sa family niya. Ito yung buhay-buhay niya dito. Ayan ang kanilang kusina. Ayan. Ayan, shout out din kay Kabayan. Taga saan siya? Taga Bulacan. Bulacan. Meron din Bulacan dito. At malapit-lapit lang pala tayo. Ako naman sa Pampanga. Ayan. At ilang taong ka na dito Kabayan? Bago lang ako. Bago ka lang? Oo. 2 years pa lang. 2 years pa lang. Magkano ang basic nyo? Maliit lang. Maliit lang. Napapagkasya naman. Pagkasya. May college ka na? Wala pa. Wala ka pang anak? Meron. Mga ilang taon na yung anak mo? Sunod pa. Sa sunod pa? Mag-college na. So kailangan talaga magtiyaga, no? Pupukan. At ito yung mga kababayan natin na. Si Brother Lika, anong pangalan mo? David. Taga saan ka? Bulacan. Shoutout sa Bulacan sa family ni brother. Anong pangalan mo? David. Elisar, ayan. Ito yung buhay-buhay niya dito. Ayun yung bahay nila, para sa mga kababayan natin dyan na nanonood. Ayan. At ano ba may papayo mo sa mga kababayan natin na mag-abroad naman? Pag nandito, tis-tis lang talaga.
Paano ano bang kailangan na gawin para makaipon o may bahagi mo? Tipid-tipid talaga. Sa pagkain mo. Kain, kailangan. Tipid lang. Unahin yung pamilya. Muna yung gala-gala. Huwag mo nang gala-gala, no? Kasi kapag gala ka ng gala, walang mangyayari. Uwi ka ng tabla-tabla lang. At halimbawa, darating ka dito, kung ano yung gamit mo sa Pilipinas, hanger, pag uwi mo, hanger pa rin ang gamit mo. Kaya ito si Kabayan, namasyal lang ako dito sa lugar nila at pinakita yung buhay-buhay dito para sa mga mag-a-abroad malaman ninyo, hindi lahat na nag-a-abroad ay umaasenso, di ba? Yung iba naman nag-a-abroad, yung iba may buwang pamilya, pag balik nila, totoo ba yung Kabayan? Siguro. Huwag naman sana. Tapos yung iba dito kasi sa abroad, kapag nangungulila ka at na-homesick, kailangan talaga ang ano bang kailangan para hindi ma-homesick? Tawagan na lang sila. Para mawala yung lungkot, di ba? The last na yung advice mo sa mga kabataan na mag-abroad ngayon, ano ba masasabi mo, Kabayan? Sa mga kabataan, ano na lang, pagbutihin yung pag-aaral. Maganda yung hindi masarap, hindi madali, hindi buhay sa mga. Akala nila kapag nag-abroad sila, ayun na, talagang success na sila. Kami bilang magulang, ayaw namin mapunta kayo rito. Sa abroad, kailangan mag-aral silang mabuti, no? Kagaya ni brother, ayan, nagpapayo sa inyo, hindi na porque nasa abroad ka ay masarap, talagang dadanasin mo yung buhay. Ano ba naranasan mo dito, limbawa? Mahirap pagsalita. Baka sabi. Hindi naman natin sila inaano na, kumbaga, ano bang tawag doon, Kabayan, na mag-abroad? Hindi naman. Pero swertihan lang talaga sa kumpanya din, ano? Kung swerte ka sa kumpanya mo, maganda yung pamalakad. Kayo naman, kumusta naman ang mga sahod ninyo? Okay naman ba? Hindi na-delay? Diba? Dito kasi sa abroad, guys, swertihan lang talaga yung pag-abroad. Lalo na sa mga kumpanya, may mga delayed, kung minsan hindi pa naibibigay, diba? Kung minsan 2 buwan, 3 buwan, yung iba. May mga tao talagang ganyan na dito sa abroad na nakaka-experience. Kaya kung hindi kayo mag-a-abroad, hindi nyo mararanasan yung buhay-buhay namin. Subukan nyo mag-abroad para malaman ninyo na akala naman ninyo na kapag nasa abroad kayo ay talagang aasenso yung buhay ninyo. Nasa pagdadala lang yan kung ang asawa ninyo ay maganda at maayos mag-ipon. Ayan guys, at nag-break lang tayo at nagsala. At eto, nagkwento lang si Kabayan, mga buhay-buhay dito, lalo na sa may mga kasama tayong mga ibang lahi. Ano bang mga ugali ng mga ibang lahi, lalo sa pagluluto? Kapag nagluluto ng mga ayan, relate na kayo dyan. Hindi nila gusto yung amoy, magagalit. Magagalit sila. Lalo na yung tuyo. Di ba, mabaho yun, pero sa atin masarap yun. Pero hindi nila alam. Sila din nagluluto din ng mabaho. Meron din sila niluluto na mabaho na dried fish tayo kapag magluluto tayo, pinapagalitan tayo. Ganyan yung mga ibang lahi. Kaya dito dapat masanay ka. Kung hindi ka ano bang tawag doon, na hindi ka mapagtimpi, ano bang tawag doon? Nako, makikipag-away ka sa ibang lahi. Kailangan talaga mapagtimpi ka. Kapag hindi ka mapagtimpi, talaga mainit ang ulo mo. Ano mangyayari sa'yo? Iwasin talaga. Kulong ka, makikipag. Kaya yung iba, yung mga mainitin ang ulo, hindi pwede dito. At yung kailangan dito sa abroad talaga, sanay ka sa mag-isa. Anong PC dito? Kailangan. So ayan guys, at na-interview na natin si brother, anong pangalan mo? Ryan. Ryan, taga Bulacan. Shoutout sa family niya. Mag-shoutout ka sa family mo. Kumustahin mo sila.
Hi sa pamilya ko. Mga anak mo, asawa mo. Okay lang ako rito. Ingat kayo dyan. So, yan. Magpapasko na. Yung mga anak mo, ano naman na ano mo? Ingat lagi. Ingat sa school. Asawa mo, nanay, tatay mo. Ingat, salamat sa lahat. Pag-iingat sa mga bata, pag-alaga. Pare, ikaw naman. Sige, ayan. Naliligo pa. At ayan, pasok tayo sa kanilang kwarto. Makikipag-usap tayo. Magandang gabi, kabayan. Kumusta sa inyo? Ayan, kumakain si brother. Kumusta? Ayan si brother. At ayan, kumakain sila. Ito yung bahay nila. Eto, kumakain sila, oh. Tingnan nyo yung pagkain namin dito. Diba? Sarap yan. Sarap yan. Yung itlog na may kamatis, bagoong. Parang nasa Pilipinas ka lang. Yan, oh. Tingnan nyo. Share sila para din sila magkakapatid dito. Ayan. Ayan o, pagkain ni Brother Ryan. Ayan, tingnan ninyo. Ayan ang papa ninyo. Kumakain siya ng itlog na may kamatis. Sabagay, masarap naman yan. At ayun, meron silang salad. Ayan. At tingnan ninyo, dito lang sa harap lang na lang ganyan. Higaan na, nandyan na yung mga kusina. All in one na. Ayan o. Ayan ang higaan nila. At nandyan na rin yung mga lahat ng mga kagamitan nila dyan sa taas. Ganyan ang ano namin yung bahay. Boom, sina boom. May bikong yan. At eto, nakikita ninyo mga kabayan. Ayan ang libangan nila, yung pagbabike tuwing Sabado. At kapag Biyernes, siguro anong pasok nyo, kabayan? Biyernes, Sabado, ganun? Kayo? Biyernes. Ayan, Biyernes, doon sila naggagagala. Ayan yung mga sasakyan nila, yung mga bike. At naglilibot. Saan kayo nakakarating? Sa Balad. Sa Balad. Ayan. Yan, diba? Marami kayong mga kasama na nagbabike? Ilang kayo? Kayo lang. Wala kami mapaglagyan ng bike. Yan. Kasi ang bike, guys, napakadelikado rin yan, lalo na yung mga kasama natin. Hindi ko naman lahat nilalata. May mga kasama tayong mga ibang lahi. Minsan napapagtripan niya. Kaya dyan nila kasama nila yung kanilang mga gamit. Talagang napakahirap na magtiwala. Even na ilagay mo dyan ng mga kasama mo, kapag nakakuha na yan, hindi mo na makikita. Kaya kasama-sama nila dyan sa itaas. At nakita ninyo yung mga buhay-buhay namin dito. Tingnan ninyo, kapag may mga cover na ganito, alam na this, di ba? Kapag magbi-video call yung mga misis, ayan, siyempre tatakpan yan. Kaya yan, tingnan nyo, hindi kayo relate kapag hindi kayo nag-Saudi, kapag hindi nyo alam itong bahay na ganyan. May mga cover privacy yan. At ayan si Kuya, ilang taong ka na dito sa abroad, Kuya? 13 years? Dito lang sa kumpanya? Tingnan nyo, 13 years, so sa tiyaga-tiyagaan niya na. So ako, nasa 10 years pa lang. Ilang taon pa kaya magtatagal dito, brother? 20 years pa. Hanggang sa maging senior citizen na. Kumusta naman ang pamilya ninyo, yung communication ninyo, yung okay naman? Hindi ba kulang, hindi ba sapat o sobra, ganon? Tama lang. Ayan, tingnan nyo yung mga kinakain namin dito. Minsan, ayan, nakakain na lang sila ng salad. Ayan, at saka, relate na relate ako dyan. Minsan, magluluto lang ang pritong itlog at saka yung kinakain natin na tinapay na gano'n. Kubos. Ayan, tingnan ninyo. Ayan, Ayan, di ba? Yan, at sasawsaw lang namin yan. Tsaka kape, raos na. Samantalang sa Pilipinas, ang sarap ng buhay nila. Hindi nila alam yung buhay-buhay dito. Ayan, Pero okay naman. At least meron tayong kinakain. Mas inuuna natin yung pamilya natin kasi kailangan nila at tayo naman nagtatrabaho para sa kanila at kahit na anong hirap at anong danasin natin dito at para mag-survive tayo. At talagang sa pag-abroad maraming sakripisyo ang gagawin natin. At kagaya ni Kuya sa tagal niya na ngayon. Ilang years na siya? 13 years, di ba? So, kumusta naman yung mga anak mo natapos na? Malalaki ng anak mo, brother? Malaki na. Mga ilang taon na yung panganay? 20
24 na. 24 na lalaki, babae. Lalaki. Anong course ng ano? Ayan si papa nyo, interview ko na. Ayan ang buhay-buhay niya. Ano ang may papayo mo sa anak mo? Anong masasabi mo? Mag-aral lang. Kita mo yung sakripisyo namin dito. Tignan nyo naman yung bahay ni papa nyo. Akala ninyo ang ganda-ganda ng, pero okay naman siya. Pero siyempre iba pa rin yung nasa pamilya nyo. Magkakasama kayo, masaya every time na kakain kayo magkasama, pero nangungulila, di ba? Gusto na umuwi. Pwede. Hindi pa tapos. Di ba? Kaya kayo mga bata, mga anak, na mag-aral kayo mabuti. Tingnan nyo yung papa nyo, nagtitiis dito para sa inyo. Giniling na sardinas ko eh. Tingnan ninyo yung ulam-ulam namin dito. Kubos lang, sapat na. Hindi ka nag-Saudi kapag di mo alam to. Ayan, ganyan buhay-buhay namin dito. At dito sa isang room na to, magkakasama na, kusina, at yung pagluluto, dyan na rin kami kumakain. Kaya ako nasasabi ko to, relate ako dito kasi sa tagal ko na rin dito sa abroad. At nakita ko yung buhay-buhay nila. At meron ako nakilala dito, si brother. At sumama ako at ayan, pinakita ko sa inyo itong buhay-buhay ng mga kababayan natin. Taga saan ka, kabayan? Sambales. Sambales? Saan sa Sambales? Sa San Antonio. San Antonio. Meron ako kamag-anak sa San Antonio, Pundakit. Anong pilido mo? Ragadyo. Ha? Ragadyo. Ragadyo. Shoutout sa mga Ragadyo dyan. Siguro sa mga yung kapatid ko dyan sa San Antonio, sa Alam mo sa Pundakit? Yung mga De La Cruz. De La Cruz. Doon sa yung titinda ng may bilyar doon. Tapos may mga dagat doon. Ayan, si Kuya taga San Antonio. At si brother David, taga saan ka? Bulacan. Shoutout sa Bulacan. Kayo, brother? Saan ka? Ha? Caloocan. Ayan si brother, natutulog pa siya at yun, nagpapahinga na siguro sa pagod na rin. At natin sila, biniglaan natin sila sa pag-i-interview sa kanila. At baka naman, kuya, meron kayong advice sa mga mag-abroad dyan, paki-share naman para malaman nila kung ano yung buhay-buhay natin dito. Tsaga-tsaga lang. Maganda. Sarap na ako mag-abroad. Sa tagal mo na dito, meron na ba kayo na-invest o na-bili o ano pang dapat natin? Siya meron. Ano na-invest mo, kuya? Siguro yung na-invest ni kuya yung mapatapos yung pag-aaral ng mga anak. Ayun ang invest the number one. Diba? Yun ang pinakamahalaga. Mahalaga na mapatapos yung pag-aaral ng mga anak nila. Ayan. So, ayan guys, at hindi na natin papahabain itong ating interview sa mga kababayan natin. At maraming salamat sa paanyaya at interview sa inyo, si brother Bong, brother David, si brother Jello. Ayan. At wag niyo kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button na rin para updated kayo sa mga video na ina-upload natin. Enjoy watching po, Pobreng Kapampangan. God bless.